Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin itong mainit-init na tungkol sa pag-construct ng resort sa gitna po ng Chocolate Hills. Ngayon dito, mapapanood po natin dito kung ano ba nangyari at paano ito napayagan ng DENR at sino-sino ang mga sa palagay po natin pwedeng maging involved or isa sa mga may kasalanan bakit nagkaroon ng construction sa loob po ng protective area ng Chocolate Hills. So ito panoorin po natin. A resort in the middle of the iconic Chocolate Hills of Bohol. That is the big story tonight, something that Filipinos have expressed outrage over online. Well, Chocolate Hills was among the top Philippine trends on X, the former Twitter, today. This started with this vlog uploaded on social media or by social media user Ren the Adventurer of the resort named Captain's Peak and Garden Resort. The vlog shows this wide swimming pool surrounded with cottages, and there's also a kiddie pool with a slide. All that are parts of a resort located right at the foot of the Chocolate Hills in Bohol. Now, this has gained various reactions on social media and So yun po, itinayo po yung resort mismo sa paanan ng mga bundok ng Chocolate Hills. So nasa gitna po siya ng mga bundok-bundok, na mga burol po na yan. Ngayon, ang tanong diyan, 'di ba? Paano nga po napagawan po ng ganyang klaseng resort sa gitna po ng pagiging protective area po ng itong resort, itong Chocolate Hills po. So yan po yung napakalaking tanong. So protective area pero nagawan po ng paraan para magkaroon po ng resort. most of them cannot believe a resort was constructed in the middle of a protected UNESCO Geopark and a World Heritage Site. One PH's One Balita Pilipinas got to speak with Bohol Provincial Government's Environmental Committee Chairman and Board Member Jamie Villamor. She confirms that the resort is within the Chocolate Hills Natural Monument, which was declared a UNESCO Geopark. She says the resort's construction was approved by the Environment Department. I'd like to provide proper perspective and context that even if it was declared as a protected area, titled po itong mga property. So meaning to say, there are private owners. Pero despite having private owners, their development or any construction within the area should be by approval or the limitations set by the DENR. Dun po sa approval nila, there were conditions set, such as pwede silang mag-construct or mag-develop within 20% from the baseline of the hill. So, ibig sabihin po pala, yung property tinatayuan po ng Captain's Peak po, yun po yung pangalan kasi ng resort, meron po siyang titulo. So, ibig sabihin, meron pong nagmamay-aring pribadong tao. So, ang pinapayagan lang po ng DENR daw is 20% lang po dapat ang pwedeng i-develop. Pero sa ganung itsura, hindi po siya 20%. So, ibig sabihin, umover po sa 20% dahil nga daw nabigyan daw nga ng permit ng DENR yung owner po ng property na yon. So, ito, panoorin po natin ulit. Okay, so I guess we have to establish the facts here. This area was already declared a protected area by proclamation 1037. 1037 in 1997. So, but before then, before it was declared as a protected area, syempre meron ng mga na-issue na titles. At sinasabi nga nila na meron ito private private area ito. But the DENR clarifies that even those who have private lands within that area are subject to the regulations provided by the proclamation. So, ibig sabihin po pala, bago pa pala yung proclamation na ginawa para maging protected area po yung Chocolate Hills, is meron na po siyang titulo. So, nakapangalan na po siya sa isang private individual. Pero, dahil nga po sa ginawa po ng DENR, nagbigay sila ng, kumbaga, parang pinagbawalan po pa rin nila yung mga private owner na i-develop ng walang kaukulang permit or abiso mula sa DENR yung kanilang mga private land, yung itong mga tituladong lupa na nasa loob mismo ng protected area. So, kaya po tinayo yung DENR, sila po yung dapat na mga ngalaga sa mga sa environment po natin. So, sila po dapat yung pinaka parang pulis
na dapat poprotekta sa ating mga sa ating natural resources, so, mga kabundukan, mga ganyan po. So, sa kanila po dapat nagsisimula. Well, the area kasi is covered by RA 7586. That's the NIPAS law, the Natural Integrated Protected Areas law. I forget what year that law was passed, pero it predates a lot of the other things. I understand the family that owns the resort was able to buy the property in 2005, which is around 8 years after it was declared a protected Oh, area. so after na, Yeah. pagkatapos na. It was bought by the family. We can confirm it later. We're talking naman to the But family later. pero kasi minsan kasi yung may kumbaga na issue na dati pa na titulo tapos binenta sa next buyer, tapos binenta sa next buyer. Well, the allegation, Pwede at ganun. least from what I can see from the readings, is that it was settled even before DAO. It was declared a protected area in 1997. But the new owners, the current owners, were able to secure ownership of the property in 2005. But again, we can confirm that later with the administrator and the sister of the owner. Pero ito, So, ibig sabihin pala, hindi siya yung original owner na, so siya lang pala yung nakabili ngayon. So, 2005 niya nabili yung property. So, merong pang mas nauna. So, pero kahit ganun pa man, sakop pa rin po siya nung protective area na nilagdaan po ng dating Pangulong Fidel B. Ramos. So, hindi po siya exempted kahit sabihin po natin na siya yung pinaka-new owner. So, hindi po siya exempted dun sa sa proclamation na ginawa. gaya na nasabi natin, naglabas na ng statement dito ang Department of Environment and Natural Resources. At ang sabi nila, they issued a temporary closure order against the resort back in September of 2023, that is last year, and a notice of violation to the project proponent in January 2024 for operating without an EEC or an Environmental Compliance Certificate. Pero ang explanation naman nila sa pagpayag sa construction ng resort ay ito. If a land was titled prior to Proclamation 1037 declaring an area as protected area, the rights and interests of the landowner will generally be recognized and respected. So may pagpayag dun sa construction. Ayun nga lang, wala silang EEC. Actually, we have to establish that din. To what degree was construction allowed and by whom? Biruin mo, pinayagan din pala ng DNR na magkaroon ng construction doon sa protective area. Samantalang mayroong proclamation na ginawa na protected area po siya. So parang doon palang complicated na or kinalaban mismo ng DNR yung proclamation ng isang presidente. Dahil ang katwiran nila, ginawa daw yung proclamation is before pa nagkaroon ng title. So may title na siya bago dumating yung proclamation. So pinalalabas ng DNR na hindi po sakop ng proclamation yung titled area dun sa may paanan po ng Chocolate Hills dahil nga bago pa man mapirmahan yung proclamation, meron ng titulo siya. So, pero ang rito, ang pinaka-catch kasi rito, yung bagong owner na yung nagpagawa, hindi po yung pinaka-original. So, supposedly dapat cover siya nung proclamation. At the same time, mas mataas po yung batas na ginawa ng proclamation ng presidente kaysa sa DNR. Pero ang nangyayari parang in-overlap po ng DNR yung proclamation. So parang lumabas mas mataas yung kanilang memorandum or kanilang batas na ginawa na pinayagan yung private owner na i-develop yung kanyang private property. Yes. Kasi it turns out the claim of the Environment Department now is that there is no EEC. That's a precondition for any kind of construction in a protected area. Well, in response to the issue, Senate Committee on Tourism Chair Nancy Binay has called for an investigation. In a statement, Binay said, and I quote, "Nakakagalit at nakakadurog ng puso ang makita nating mga nakatayo na resorts sa mga paanan mismo ng Chocolate Hills. Sa unang tingin pa lamang, alam na nating may mali." She added, kung ang mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin at responsibilidad na pangalagaan ang Chocolate Hills ay may pro-environment mindset, ang tanong po natin, bakit nakapagpatayo ng resort at meron pang cottages at swimming pool sa isang classified natural monument sa ilalim ng NIPAS?
at isang protected UNESCO Geopark. Yun po yung tanong doon, di ba? Yung supposedly departamento na mga ngalaga mismo ng ating kalikasan, sila pa mismo yung nagbibigay ng pahintulot para sirain ang ating natural environment. Na kung talagang ang mga nakaupo dyan is talagang pro-environment, bakit? Ang tanong doon, bakit nila pinayagan samantalang dineclare na yung di ba, na protected area ng UNESCO. So kasama po siya sa Seven Wonder of the World natin, 'di ba? Kasama po ang Chocolate Hills doon. So paano natin ng mga taga DNR nabigyan ng permit na makapag-construct na mababoy o masira yung ganyang kagandang kalikasan natin. 'Di ba? Parang nakakagalit talaga na yung mismong tagapagbantay, tagapagtanggol, tagapagprotekta, sila mismo yung nagiging paraan para para masira yung natural resources natin. Nga naman ang katanungan, bakit nga ba nangyari, bakit nagsimula ito? Well, let's hear the side of the resort in question, and joining us tonight is Julieta Sablas, manager of Captain's Peak Resort. Magandang gabi po. So ito po yung may-ari, manager po ng Captain's Peak, yung resort po mismo. Balik kapatid po siya nung yung owner ngayon, yung nakabili na noong 2005. So siya yung pinaka-representative, siya yung manager, kapatid po niya yung original owner ngayon, yung parang pinaka latest owner po nung property na yon. Magandang gabi po. Yes, magandang gabi po. Okay. Yes, good evening. Unang-una, ang sabi po ng DENR, kayo po ay nabigyan ng TRO noong September 2023. Totoo po ba, na-serve po ba nila sa inyo yun? Yes po. So meron po, oo. Ito pong video ay kailan po ito nakunan? Yung nagva-viral po ngayon dun sa vlogger po natin. Last week lang po, ma'am. Last week lang, oo. So hindi pa po nagsasara, Last week. kumbaga, ang Captain's Peak Resort. Yes, ma'am. Oo. Bakit sa kabila nung TRO ay hindi pa po nagsasara kung meron na nga pong ganyan na na-serve ang DENR? No comment po dyan, ma'am. No comment. Samantalang binigyan na ng closure ng DNR itong Captain's Peak, pero continuous pa rin sila nag-ooperate despite na meron na pong closure order. Ang sagot lang ng manager is no comment. So ibig sabihin, mas matigas pa sila sa batas. Na talaga i-insist nila yung right nila na kanila yung property, so sila yung rightful na magdidesisyon. So bali wala sa kanila yung batas na sinasabing i-close ang kanilang resort dahil nga sa mga wala silang ECC compliance sa DNR. So dito nagpapakita talaga na binabaliwala nila yung batas ng Pilipinas na itong Chocolate Hills ay protected area. Ano po? No comment daw. Ma'am, Yes, no comment po. ma'am, naintindihan ko naman po kung ayaw nyo magkomento sa ilang mga tanong. Pero at the very least po, baka ba nyo sabihin sa amin kung ano po yung mga mga permit na nakuha ng inyong organisasyon o yung inyong... Ito magandang tanong po ni Ed Lingaw. Ang tinatanong niya permit. Ano yung mga nakuha nilang permit para ma-pursue yung pag-develop, yung paggawa ng resort na yan. So permit po ang tinatanong dito ni Ed Lingaw. Paruhin mo natin. Negosyo. At kung kanino po nakuha yung mga permit. Kasi ang understanding ko po doon sa mga nakaraan yung interview, nakakuha raw kayo ng mga permit sa mga kinukulan. So, sino po yung mga nagbigay sa inyo ng permit at anong klase pong permit ang naibigay? Before po kami nakakuha ng business permit po sa LGU, doon po kami mag-propose ng mga proposal project po namin sa DENR po, sa Pambi Division po. Sa Protected Area Management Division, sa PANDI. Yes, sir. Board. 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 So, nagsabit po kayo ng proposal sa PAMBI. Pero ang tanong ko po, kung kayo po ay nabigyan ng permit ng PAMBI sa inyong project proposal?
Yes, meron po kami mga proposal na nire-reject po nila. Proposal lang po ipinasa nila. Ang tinatanong ko, may permit sila, kung nabigyan sila ng permit. So ang sagot niya, may mga pinasa sila mga proposal, may mga na-reject, merong hindi. So ang pinakita lang nila sa palagay ko po kapag may nag-inspect sa kanila is yung proposal nilang inaprubahan lang ng DENR ng PAMBI. So wala sila totaling permit na i-pursue yung project, yung construction ng resort na yan. So proposal lang po yung kanilang pinangahawakan na inaprubahan daw ng PAMBI at ng DENR. So wala po silang permit na nakuha galing mismo sa DENR. Tulad ng mag-construct ng mga matataas na gusali. Kasi meron po kaming dito, parang wala po siyang ano ba yung tawag, monument ba yun? Oh yes, monument na elevated area. Opo. Yung proposal po namin, sana doon namin itatayo yung swimming pool, pero nire-reject po nila. So, yung approve lang po sa viewing area namin is yung 2 tree house lang po. Ma'am, sorry po, i-clarify ko lamang po. So, ang sinasabi po ninyo, in-approve ng PAMBI, ng Protected Area Management Board, ang inyong proposal para magtayo ng 3 tree house? Tama ho ba? Yes, sir. 3 tree house po. In-approvean po yun ng PAMBI. At yun po ay... Approve po siya. 2018 po. 2018. Yes, 2018. At yun po ay may kasulatan, I suppose. Yes, of course, meron po. Okay, that's good to hear po. Pero po yung swimming pool, for example po. Yung swimming pool, meron din proposal na nangyari. Kasi hindi talaga kami pwedeng mag-construct pag hindi po approve sa kanila. So yun, liliwanagin po natin, proposal po ang inaprubahan. Hindi po permit yung hawak nila, proposal po. So parang nangyayari, nag-request lang po kayo na parang pinapa-approve nyo lang na pwede ba kami magpatayo ng ganitong klaseng halimbawa swimming pool, tree house building. So yun palang proposal nyo pa lang po yun. So parang pina-approve nyo lang kung pwede yun. Pero wala ka talagang permit na hawak na pinapayagan na kayo mag-construct. So malamang sa malamang ito yung ginamit nila para mapagawa nila yung ganyan. So yun yung sinabit nila yung mga proposal na may approval ng DENR at ng PAMBI, pero wala talaga silang permit to construct. So ano lang yun, parang letter of intent lang yung ipinasa nila. So yun yung pinanghawakan lang nila. So technically hindi dapat siya pinayagan mag-construct dahil nga, hindi naman permit yung hawak nila eh. Proposal lang yung inaprubahan. Pero yun nga, dahil nga siguro alam nyo na sa gobyerno natin, kapag meron kang kaya nyo alam nyo na yun, talagang kayang gawan ng paraan. Ipatigil talaga nila yung pagkukonstruct ninyo pag wala po kayong Pag parang walang approval. wala po kaming permission galing po sa kanila. Naintindihan ko Talaga naman po. i-approve muna nila bago po kami mag-construct. Naintindihan ko naman po. Ang sinabi po niyo ay nagbigay po kayo ng proposal para sa swimming pool. Ang tanong ko lamang po, kung maaari pong mas klaro, kung inaprubahan po in writing ng PAMBI yung inyong proposal para Yes. po sa swimming pool. Yes po. So meron pong separate na kasulatan po yun? Dito medyo mali yung tanong eh. Oo, may parang inaprubahan yung proposal nyo, pero binigyan ba kayo ng permit na makapag-construct ng swimming pool, ng ganyang mga para sa ganyang activity? Mali yung tanong eh. Ang parang sinundan na nila yung yung sinabi nitong manager na may approval kami sa proposal namin eh. Hindi dapat proposal pinag-uusapan doon, dapat permit kung pinayagan mismo. Kahit naman sabi mong pinayagan yung proposal nyo, proposal is proposal lang. So, kumbaga yun lang yung intention yung gawin. Pero hindi pa yung pinapayagan mag-construct. So, yun lang yung pinanghawakan kasi nila na proposal. So, magkaiba po yung proposal sa permit. Di po ba? Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Iba po yung proposal sa permit. Pero ang ginamit nilang dokumento para makapag-construct sila is yung proposal. Yun yung pinresent nila para, yun nga, di ba makalusot sila?
mali, parang medyo mali yung tanong nila na proposal sa permit. Hindi nila masyadong kinilaro doon. Yes po. Yung hindi lang namin na-comply, yung nag-i-issue po sila ng temporary closure po. Yung application po namin sa ECC hindi pa po succeed. Ongoing pa po yung ang nangyari kasi nag-ooperate kami, yung ECC namin, hindi pa lumalabas yung certificate. Ganun po. So, isa pa yun. Wala pa yung ECC nila, nag-ooperate na sila. So, doon violation na yun eh. Di ba? Kasi malinaw po sa batas na bago ka mag-operate, kailangan meron ka ng ECC. So, ang ginawa nila, kahit wala pang ECC, pinag-operate na sila. So, dahil nga wala silang ECC, siguro dahil nga hindi sila makakuha ng permit, dahil ang hawak lang nila naman sa approval ng proposal nila, wala silang permit to construct. So, hindi sila binibigyan ng ECC. Di po ba? Parang, parang ano lang eh, parang may nagbigay sa kanila ng go signal na okay na yan, pwede kayo mag-operate kasi, ECC na lang ang kulang nyo, to follow na lang yan. So, ganun po yung, parang sa tingin ko po, ganun po yung nangyayari, kaya malakas ang loob nila dahil may nagbabackup sa kanila na sinasabing pwede na sila mag-operate kahit walang ECC kasi to follow na lang yan. Parang yun na lang ang kulang. Pero meron pa rin silang TRO na foreclosure na kailangan nilang isara muna yung kanilang business dahil nga wala nga silang ECC. Pero yun nga, dahil nga may backers siguro, matigas sila. Ino-operate pa rin nila yung kanilang resort kahit na mayroon ng closure order. Yung EEC po sa DENR, kumbaga nahuli ito, no? Hindi po prior to construction. Opo. Okay. Pero ma'am, pasensya po, pero baka lang po magka-problema kayo dahil wala po kayong, kumbaga sabi nga ninyo, inintay pa ninyo yung approval ng inyong environmental clearance certificate. Baka po doon po sumabit legally dahil hindi po pwede mag-operate pag wala pang ECC. Actually, hindi pa po pwede mag-construct pag wala po pong ECC, lalo na po sa protected area. Yun po yung magiging tanong kung sakali sa inyong sitwasyon ngayon. So, isa pa pala yun. Dahil kailangan pala muna pala ng ECC bago makapag-construct. So, nakapag-construct sila, natapos na nila yung kanilang project, yung kanilang pag-develop dun sa protected area, nang walang ECC. Doon, panibagong violation na naman yun. So, ibig sabihin, talagang may nag-go signal sa kanila na itayo na, ipurso na nila yung paggawa ng resort, kahit walang ECC. So, ibig sabihin, talagang matibay yung sinasandalan nila rito. Hindi lang dahil sa ECC lang ang kulang nila, may nag-go signal sa kanila. Ulit po, hindi ko nakuha. Ay, sige po, ulitin ko po. Naintindihan ko po siya sabi ninyo, pero ang baka lang po magka-problema kayo doon sa issue na kayo po'y nagtayo ng establishmento na wala pang approval ng inyong environmental clearance certificate. Kasi po, isa pong requirement ng ECC bago po kayo makapag-construction, lalo na sa isang protected area. Bagamat meron kayong PAMBI approval, kailangan pa rin po ninyo ata ng ECC. Kasi bahagi po ng proseso yon. Yes, yun lang po ang hindi namin nagawa na i-process pa namin bago kami mag-operate. Okay. Pero yung mga permits po namin sa pag-construct, ibinigyan na naman kami ng mga building permits galing po sa LGU. Sa LGU po. So, LGU po, yung nagbigay sa kanila ng go signal para pwede na sila maggawa ng construction kahit na wala silang ECC. So, dito makikita nyo na meron talagang lapses. Diba? Na meron ditong, parang, meron ditong connivance na. Dahil walang ECC, kahit kulang ng ECC, pinayagan ng LGU na makapag-construct sila. So, ibig sabihin talaga may sinasandalan tong medyo matibay-tibay. Yung construction po, meron na po kayong permit galing sa LGU? Yes. Yes po. Okay, so both LGU and the DENR issued permits. Okay. Ma'am, ito lang po. Example Yes po. Example po yung sinasabi ko sa inyo kanina na yung importante po yung kahalagahan po ng
environmental clearance certificate. Sa batas po, sa RA 7586 Section 12, no activities will be allowed without an ECC sa isang protected area. In which case po, protected area po yung inyong kinalalagyan. So, yun po, baka magka-problema po kayo doon. Yes, ongoing na po. Nasa kalagitnaan na po yung pag-process namin. Oo, yun nga lang po, no? Magkaiba po yung on process dun sa meron kayong ECC na permit. Di po ba? Sa on process, hindi mo pa alam kung maaprubahan yan. Unlike kung meron na kayong ECC permit, ibig sabihin pinayagan, may approval na. So ngayon, dahil nga wala pang ECC, ina-assume lang nila na maaprubahan sila dahil nga meron silang approved na approval na, meron silang approved na proposal. So, parang siguro binigyan sila ng yung ng backer nila na okay na yan dahil on process na yung kanilang ECC. Kinausap na rin siguro yung taga LGU na sinabi on process na yung ECC, kaya binigyan sila ng permit to construct. Pero dapat malino na malino, sinabi nga ni Ed Lingaw na hindi ka pwede mag-construct hanggat wala kang ECC. Pero tinuloy pa rin nila dahil nga siguro malamang sa malamang meron silang matibay-tibay na backer dito. Nakalagay din po na regardless of existence of private rights, no activity of any kind, including quarrying, which will alter, mutilate, or deface or destroy the hills shall be conducted. O bakit nyo po ituloy itong pag-construct ng swimming pool? Siguro gusto rin po maintindihan ng mga netizens. Ito, pinuntulan dito ni Ma'am Gretchen ho na even daw na meron kayong rights dahil nga kayong rightful owner, meron kayong karapatan na i-develop yung private property. Pero once na nandun kayo sa protected area, dapat walang mangyayaring activity ng ganong klase tulad ng quarrying, yung mga major development na gagawin. Ang papayagan lang is 20% lang. Halimbawa, yung nga pagtatayo ng mga cottages na hindi masyadong madadamage yung kalikasan natin. Pero sa ginawa nga nitong Captain's Peak, medyo malaking development yung ginawa dahil andyan yung nagbungkal ng lupa, andyan yung binago yung natural structure ng Chocolate Hill. So, dapat yun hindi pwedeng payagan dahil nga meron nga proclamation na sinasabi nga na protective area yun. Bakit nga po ganito yung naging proposal po ninyo na magtayo ng swimming pool sa gitna ng Chocolate Hills? Ito nga po, pinagmamalaki natin ng buong bayan, di ba? Kumbaga yung yamang kalikasan po natin, ano pong nasa likod nung mga inisip at ginagawa po ninyo dyan? Yung sa amin po, pag nandito po kayo sa resort po namin, yung makikita nyo po is legally na nakapasok po siya sa proposal na 20% po. Yung makita nyo po yung slide namin na medyo elevated po siya. This is po the second time na na-trending ang Captain's Peak Resort. 2023 po. Ito po yung first time na na-trending at saka nagpunta po dito yung DNR PAMB. Parang demeasured if we are violated the measurement from the premises of the Chocolate Hills, but luckily we are not. So sinabi po nila, so nag-imbestiga na po ang DENR tsaka PAMB. So sinabi po nila nung unang pagkakataon na hindi po kayo nagva-violate. Tama po ba? Yes, 2023 po. Nag-trending po ito sa 2023 po. I think September. Yung the Captain's Peak. Kapay magaling pala itong DNR, no? Pinuntahan nila. Hindi naman lang nila chinek kung may mga kaukulang permit. Pero sinabi nila walang na-violate. Pero kung titingnan nyo pa lang yung property, sabi nga ni Senator Nancy Binay, unang tingin pa lang alam nyo na may pagkakamali na, may violation na ginawa. Pero sa mga taga-DNR, wala raw sila nakikitang violation. Despite na kulang sila ng permit na ECC yung pinaka-importante at nakasaad sa ECC, walang construction na pwedeng gawin hanggat walang ECC. So sa mga taga-DNR, wala pa rin daw yung paglabag. Garden and Resort. This is the second time.
Yun po kasi ngayon, bumabaliktad po yung istorya ng DENR. Opo, kasi ang sabi Medyo naman ng maliwanag po. ng DOT, wala daw po kayong accreditation, that's number one. Sabi naman po ng DENR, nag-issue na raw po sila ng TRO sa inyo. At sabi naman po ni Governor Aris Aumentado, we have asked DENR and PAMBI to change its policy. Ito po ba ay ikinagulat po ninyo? Yung mga sinasabi po nila? Yung sa amin po, yung mga policy nila noon na nag-sanction po kami ng project sa kanila, yung mga structures po namin. Sa ngayon po, sabi nila, parang they make it deeper pa kasi ang dami daw talagang mayroong mga regulations sa DNR na hindi nila nagustuhan. Pero yung sa amin lang po, yung aming dito po yung meron kaming Chocolate Hills, talaga namang iniingatan po namin. Kasi ito po yung treasure po namin sa Bohol. Hindi po namin gagalawin po ito. Oo, kaya lang nag-construct po kayo doon. Nakitang-kita po may slide po sa mismong Chocolate Hill. Yes, makita nyo po, hindi naman sa gitna. At the middle po, siya parang valley po. Nag-construct daw sila hindi sa gitna pero nasa middle. Pero kung titinan mo naman yung slide na ginawa, is tinamaan po yung pinaka-look po nung Chocolate Hills. Di po ba? So doon pa lang talagang alam yung sumobra. Sumobra yung kanilang pag-estimate na hindi ito masisita o hindi ito magiging parang ang nangyayari kasi rito, pinigyan sila ng ng backer nila ng lakas ng loob na ituloy yung construction dahil hindi ito kumbaga parang sagot ko to, parang ganun siguro ang sinabi ng backer na akong bahala sa inyo, sagot ko kayo diyan dahil meron tayong panghahawakan diyan. So parang ganun. So yun yung parang dating sa akin na parang yung pinakamatibay nilang sandalan yung backer nila na wala silang binayolate. So, makikita nyo naman talaga rito, unang tingin pa lang may may violation na Yung sa gilid-giliran, makita mo yung sa gilid, yung makita mo yun, makita mo yung mga Chocolate Hill sa gilid niya. Pero yung sa gitna, yun lang ang pwede namin magamit kasi paano na naman yung owner ng properties po. Palagi po kaming nagtatax every year. Pagkatapos yun lang Emilia. maliit na parang pwede namin magalaw, ginamit na naman namin kasi ito yung So, yun yung naging katwiran niya. Nagbabayad daw siya ng property tax na hindi naman nila napapakinabangan. So, binailit na nila yung batas para lang magamit nila. So, doon pala makikita nyo na yung batas natin, hindi na sa iilan hindi talaga pinahalagaan lalo na pag may pera. Bali wala ang batas-batas sa kanila. Ang importante sa kanila yung pansarili nilang interes. Diyan makikita nyo na kapag may pera, talagang kahit anong klaseng batas yung kaya nilang lusutan. Di ba? Doon pala makikita nyo na talagang medyo gumagamit talaga sila rito ng koneksyon. properties ng kapatid ko title po siya. Sa pagbili po namin, i-title talaga po yung properties. So ma'am. kayo po ay may-ari din. Talagang in the name po, under po sa name ng kapatid ko po, yung Master Mariner po. Well, ako po, naintindihan ko naman po ang inyong sitwasyon dahil kahit papano, yan po yung pag-aari ninyo. Pero sa kabilang banda naman, may limitasyong nilalagay ngayon ang batas doon sa mga lugar kagaya po ng sa inyo. Doon lang po, ayoko nang mapaginitan po kayo. Pero matanong ko lang po kayo, kayo lang po ba ang resort na nakatayo? Ito, magandang tanong to. Parang laglagan to mangyayari. Ang tanong dito ni Sir Ed Lingaw, kung sila lang ba yung resort meron dyan sa Chocolate Hills. So, pakinggan po ninyo itong sagot niya. Pakinggan po. Yan sa area ng Chocolate Hills o meron pa hong ibang mga nagtayo kagaya po ninyo ng resort sa Chocolate Hills? Sana lahat makita nyo po yung mga resort.
Sana lahat ng resort makita po ninyo. So, ibig sabihin, meron pa po pala. Aside doon sa Captain's Peak, meron pa pala. Sana daw makita nyo lahat ng meron doon. Po dito. Kung talagang Captain's Peak lang po ba ang nagawa ng ganitong nasa Chocolate Hills po. Meron pang mas malala pa po dito, sir. Ganon. Ano po, mga ilan po? Tsaka gaano kalala? Bakit niyo po nasabing malala? I will not mention the resort, pero kung gusto niyo po kayo na mag-iimbestiga, So, meron palang mas malala pang ginawa do sa Chocolate Hills na hindi natin alam. So, parang lumalabas dito, sinisingle out pa lang yung Captain's Peak. Pero dito, base na rin dito sa isang owner po nitong Captain's Peak, meron pa palang mas malala. So, ang gusto niya mangyari, kayo na lang po pumunta para kayo na rin maka-witness kung ano-ano yung mga yon. para naman makita nyo na fair talaga yung desisyon ng lahat ng mga tao. Oo. Kasi yung po sa amin, yung gusto ko po, yung mag-i-investigate, hindi lang po sa video, pero mas sana, Pumunta actual dyan. po, nandito po sila para makita nila kung talagang nakalabag po kami ng Chocolate Hills. We understand po. Okay lang po, we will not ask you for kung ano yung pangalan ng ibang resort kasi siyempre hindi rin naman fair yun pag papangalan natin. Pero Yes. mga ilan po? Mga Kaya ilan po yung minsan- sasabi niyong mga resort na nakatayo sa Chocolate Hills? 2. May dalawa pa po. So yun, meron pa palang dalawa. So maganda to masubaybayan natin ito dahil sa pagkakaalam ko po, meron pong gagawing hearing dito sa Senado at kasama po si Senator Rapi Tulfo sa pag-iimbestiga dito sa Chocolate Hills private resort na ito. They are older than the Captain's Peak Resort. 2 po bukod po sa inyo. Tama po? Yes. Okay. Mas malala pa. Pero yung ano lang po, siguro pag you are ordinary people in this institution, siguro sa business, parang, I don't know, I'm emotional at this time. Parang Yes, ma'am. We understand po. pahirapan po nila kung paano tayo mag-comply ng certificates po. Mhm. Okay. Ma'am Julieta, ito po, kanina may nakita po ko na post, no? Yung ng Captain's Peak na meron pong swimming meet na nangyari po dyan noong February. I-confirm ko lang po, no? Nangyari po ba yan dyan sa inyo, yung sa swimming pool po ninyo? Yung provincial meet. Bohol Provincial Meet Swimming. Biruin nyo, nagkaroon pa ng Bohol Provincial Meet mismo doon sa Captain's Peak kung saan nakatayo itong resort na to sa gitna, sa paanan ng Chocolate Hills. Tapos sasabihin, hindi alam ito ng LGU o ng walang alam dito yung kinaukulan. So dito makikita nyo talagang merong connivance dito. Merong talagang sabihin natin dito, meron dito nagkukuntsabahan nga. So malino na malino dyan, may kuntsabahan na nangyayari dito sa nangyaring to. Competition. Yes po. Nangyari po yan sa inyo. Totoo po yan. Tapos, Yes. sila mayor nandyan din po, nagpunta dyan. Ayan, may picture pa. Hindi, galing po sa sa 3rd district po 'yon sa Carmen. Mhm. Hindi kasama yung LGU sa bayan. Ang tingin ko lamang po na punto ni Gretchen ang ibig niyo pong sabihin hindi naman patago itong inyong resort. Kumbaga ito'y lantaran at ito'y alam ng mga opisyal na lokal at ito'y pinapayagan ng mga opisyal diyan sa Bohol. Yes, they are. Okay. Okay.